Nagsara ng parang isang lagusan ang pagitan ni Bagwis at Dakila. Pagkatapos nun ay, "Dakila!" Sa pagsigaw-sigaw ni Bagwis ay bigla na lamang gumalaw ang pader sa kaliwang bahagi nito. At umabante naman ng pakanan at bigla na lamang itinulak siya nito sa kabilang pader na nooy nagbukas naman ng iba pang lagusan at sa bilis ng pangyayari pilit pang itinulak yun ni Bagwis, ngunit masyado yung mabigat. Kaya naman sa mga segundo ng kaganapan ay naitulak na si Dakila sa kabilang lagusan. "Bagwis!" sigaw naman ni Ezekiel. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Pasipa na rin yung like mga kabagis ko. At mention ko lang yung mga pangalan nung nag-super thanks o super pasasalamat sa nakaraang upload natin. Salamat sa suportang tunay kay Miss Nida M. Tiston. Shoutout sa'yo kabagis. At kay Happy si Granny. Yun, ayaw niya sigurong pasabi yung pangalan niya. Pero salamat pa rin kabagis. Sa kwento na tayo. Sa makatuwid mga kabagis, sa kakasabi lang ni Bagwis na di dapat sila maghiwa-hiwalay, ay pinaghiwalay na nga silang tatlo ng kastilyong yon sa di nila inaasahang nangyari. At naiwan si Ezekiel sa pasilyo sa paghiwalay ni Bagwis at Dakila. At sa pagkawalangan ng dalawa, ay naging kalmado lang naman noon si Ezekiel. Dahil sa alam din niyang wala ring mangyayari kung siya ay matataranta pa sa mga sandaling iyon. At ang tanging nasa isip niya lamang ay ang misyon nilang mabawi ang dalawang anak nito, sina Arian at Luna. Ngunit sa kanyang pagkalma ay biglang nakarinig siya ng pagtawa ng mga dyablo. Sa mga estatwang bato na dyablo na may mga nakapaibabaw na mga banga sa ulo o sa sungay ng mga yun. Sa paglingon ni Ezekiel sa kanyang likuran ay nakita mismo ng kanyang mga mata ang pagkalat ng mga apoy mula sa mga banga pababa, papunta sa katawan ng mga ribultong dyablo na nakadikit sa mga pader. Di naman alam pa ni Ezekiel kung anong nangyayari ng mga sandaling yun. Pero sa mga ilang sandali, pagkatapos mabalot ng apoy ang katawan ng mga ribultong yun, sunod dito ang unti-unting pagtitipon ng apoy sa buong katawan ng dyablo sa dalawang mata ng bawat isa sa mga yun. At sa bilang nga ni Ezekiel, nasa siyamang ribultong yun na binalot ng apoy mula sa banga. Maya-maya pa ay parang nabuhay na ang tekstura ng balat ng mga dyablong ribulto dahil sa nagkabitak-bitak na ang mga bato sa katawan ng mga yun na parang nakabalot lang pala sa matigas na uri ng lupa o bato nga. Kaya naman mabilis lang na napagpag ang mga lupang yon hanggang sa naging alikabok na lamang ng pino ang mga nakabalot sa mga dyablong estatwang yun. Hinugot naman ni Ezekiel ang espada nito dahil alam niyang nasa panganib na siya dahil sa pagkabuhay ng mga dyablo sa pasilyo. Sunod-sunod na bumaba ang mga dyablong ito mula sa pagkakakapit nila sa magkabilaang pader ng pasilyo. Nagniningas naman noon ang espada ni Ezekiel habang inihahanda nito ang kanyang sarili sa laban. Kasi naipit na siya doon. Pader na lupa na rin lang ang nasa likuran niya. Wala siyang tatakbuhan. Parang ang dinisenyo ang mahiwagang lupang kastilyo na yun para hindi makaligtas ang sinumang mga has na pasukin ito. Naging pula. Naging pula noon ang naipon na apoy sa mga mata ng mga figurang dyablo.
at nadurog na rin ang mga nakapatong na banga sa mga sungay nito. Konting paglalarawan lang mga kabagis sa mga diablong nabuhay sa pasilyo. Matatangkad ang mga yun na halos nasa 7 talampakan na ang haba kung titignan natin sa ating mga imahinasyon. At habang gumagana ang ating mga imahinasyon, pakatitigan mo ito ng mabuti. Halos nakayuko na ang mga ito dahil sa mga malakabayo nilang paa ang laki, yung bandang likuran. Pero para rin namang sa tao ang paanan ng mga ito. At ang mga braso nila ay malalaki rin na naaayon sa kanilang tangkad. Ngunit mahaba yun na halos umabot na sa kanilang tuhod. Pati ang daliri ng mga ito ay mahaba rin na merong malakarit na mga kuko. At ang balat nila ay itim na may mga bitak-bitak dahil sa parang sunog na sunog ito. At sa mga bitak sa kabuuan ng balat ng mga yun ay ang nagbabaga namang kulay na parang kulay ng uling na nagbabaga. Hubad ang mga nilalang na yun. Ngunit wala ka rin namang makikita na kasarian ng mga ito. Dahil nababalot yun ng makapal na itim na balahibo, yung maselang parte. At may sandata naman silang hawak na sibat. Ngunit bago ang patulis na dulo nun ay ang palakol na may magkabilaang talim. Ibig sabihin, kahit kaliwa o kanan, pababa o pataas, ay pwede itong sumibak ng kalaban. May sungay din ito na parang sa kambing. Yun nga lang ay mas pinalaki. At may parehabang pagmumuka na bitak-bitak din. At kay Ezekiel nga, sugod ng isa doon kay Ezekiel, nailagan yun ni Ezekiel at bumaon naman ang palakol nung umatake sa pader. Ngunit isa na naman na diablo ang aatake nun kay Ezekiel. At kahit hinahadlangan ng kastilyo ang kapangyarihan ni Ezekiel, ay ginamit na lamang nito ang pisikal nitong lakas sapagkat bago dumapo ang atake nung sumugod na diablo sa kanya, putolang kanang kamay noon bago pa man niya maiwas-iwas ang kanyang palakol kay Ezekiel dahil sa mabilisang pagtaga nito at tigpas nito sa ulo. Tumimbwang na noon ang isang diablo. Sabay atras ng bahagya ulit ni Ezekiel at tabas ulit sa ulo ng isa, tsaka ito dumistansya lamang ng bahagya. Nabigla si Ezekiel nang bumangon ang dalawang pinugutan niya ng ulo. Pagkatapos ay namuong muli ang mga natagpas na parte ng katawan o ulo ng mga yun. Samantala, sa kabilang dako naman tayo ng padera. Sa nagbukas na lagusan kung saan naitulak si Bagwis nung padera. Nalaglag si Bagwis sa isang lugar nang tignan nyo ni Bagwis sa kanyang pagbangon. Medyo madilim lang naman noon ang lugar. Pero may mga ilang liwanag na tumatagos mula sa mga maliliit na uka ng lupa sa tuktok nito. Nang tignan noon ni Bagwis ang palibot nito, nakakita siya ng lagusan. Yun nga lang, nasa 8 lagusan yun. Papaikot sa kanya. Sa madaling sabi, nasa gitna siya noon ng 8 lagusan na papabilog. Di malaman ni Bagwis noon kung anong ibig sabihin nito. Pero bumulong noon si Ignatius sa kanyang isipan na maghanda siya. Dahil oong at maaring isa sa mga lagusan na yun ang daan papunta sa gitna ng kastilyong yun. Pero ang iba dito ay labasan na ng mga bantay na mga kubura. Huwag kang maglala, Ignatius. Lagi naman akong nakahanda. Bigkas ni Bagwis. Maya-maya pa, ay nakarinig na si Bagwis ng mga pag-atungal mula sa mga lagusan. Ang mga atungal na yun ay parang mga gutom na animal na hayok na kumain. Hanggang sa, Bagwis!
Salita ni Ignacio sa wisyo ni Bagwis dahil sa unday ni Bagwis ng kanyang espada sa lumundag na aswang sa kanya mula sa lagusan, tapos ay sunod-sunod na yon. Halos dumugin na noon si Bagwis ng mga lalang na yon na gustong sumunggab sa kanya, na gusto siyang lapain. Ngunit, hindi kita iiwan, Bagwis. Salamat, Ignacio. Usap ng dalawa sa wisyo ni Bagwis habang nakikipaglaban sila. Karangalan ko ang mamatay, nakasama ka sa digmaang ito. Dagdag pa ni Ignatius kasabay ng pagkumpas ni Bagwis ng kanyang espada na may kasama ng apoy. Sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan, sa pag-ilag, pag-atake, pag-unday ng kanyang sandata, ay siya namang pagkasunog ng mga lalang na nahahawi ng talim ng kanyang espada. Ngunit panay pa rin naman noon ang paglabas ng mga kalaban sa 8 sulok ng lagusan. Bao ni Bagwis ng espada sa lalamunan ng isa doon. Dumapo naman tayo sa kabilang pader kung saan naihiwalay si Dakila, sapagkat ang mga kaganapang ito ay halos sabay-sabay lamang. Wala naman na nung magagawa si Dakila kundi ang umabante na lang sa pasilyong yun na likuan nga. Doon ay nakita ni Dakila na hagdan na pala ang susunod sa kantong yon ng pasilyo. Wala nang mapagpipilian noon si Dakila. Siguro ay yun na nga ang hagdan papunta sa gitna nito. Nagmadaling inakyat noon ni Dakila ang hagdan na ito, na halos kasya lang ang 4 na tao kung magkakasabay-sabay sa hagdanang iyon. Sige lang ng sige. Panay ang takbo noon ni Dakila. Parang papaikot kasi yun na papataas. Ngunit nagtaka si Dakila nang mapansin niyang habang mas lalo niyang binibilisan ang pag-akyat dito ay para bang papasikip na ng papasikip ang daanan, na para bang buhay ang mga padera sa magkabilaan ng hagdan na ito. Ibig sabihin, sa ilang sandali lang ay tiyak na maiipit na doon si Dakila o mapipisat na lamang siya sa oras na nagtama na ang magkabilaang pader nung hagdan. Kaya naman mas lalong binilisan na noon ni Dakila ang pag-akyat at ginamit niya na rin ang kakayahan ng hangin, pati ang kakayahan nila ni Nuria na nooy nakaanib nga sa espiritual na aspeto. Mabilis ang pagtakbo noon ni Dakila hanggang sa nawala na yung hagdan at nakaabot na siya sa patad na bahagi, at diretso lang yun. At doon ay nakita niya sa dulo ng pasilyo ang nabanggit ni Ignatius na gitna ng kastilyo. Pero papasikip pa rin ang papasikip ang daanan papalabas ng pasilyong yon hanggang sa halos kasya na lang si Dakila. "Nuria! Dakila!" Usap pa nilang dalawa ng kanyang gabay na engkanto hanggang sa takbo! Maiipit na noon si Dakila. "Nuria!" Tunog ng sandata ni Dakila. Sa huli ay nakalabas si Dakila. At sa pagtayo niya, dahil tumambling pa nga siya sa kanyang paglabas sa sobrang pag-aapura at bilis nga, bumalik pa siya noon sa kanyang nilabasang pasilyo, sa entrada nito, at kinuha niya ang kanyang sandata. Dahil ginawa pala niya yung panungkod, ang kanyang sandata, sa 2 mag-uumpugang pader, at pagkakuha niya ay unti-unti nang nagsara o tumiklop ang 2 pader ng pasilyo. Tahimik na noon ang paligid.
Kaya naman kalmadong naglalakad na si Dakila upang tanawin ang espasyo sa gitna ng kastilyo. Nandun na nga siya sa sinasabi ni Ignatius. Ngayon ang problema ay kung nasa ang sulok ng gitnang kastilyong yon sina Arian at Luna. Nang tumigil na sa paglalakad si Dakila dahil naabot na niya ang dulo ng sahig na inaapakan niya, at doon niya lang napagtanto na nasa mataas na bahagi pala siya ng kastilyo, at sa gitna nun ay matatanaw mo ang sahig na malawak. At pagtingala naman niya ay nakita niya ang buwan na bilog na parang saktong nakatapat mismo sa gitna ng kastilyong lupa na walang takip nga. At dahil sa liwanag ng buwan na yon ay makikita ang sahig sa baba na may mga nakaukit na parang simbolo na hindi naman masyadong maintindihan ni Dakila ang mga ito dahil napakalalaking guhit iyon. Pero sa gitna nun ay ang nakaukit na figura na may sungay na nilalang. Mukhang kambing ito kung ilalarawan natin ang mukha niya. Pero may katawang tao at may dibdib yun na parang kasarian ng babae. Pero ang hubog ng katawan ay para naman sa lalaki. At sa gitna ng tiyan nun, sa nakaukit na figura, ay ang malaking tipak ng bato. Pero patad sa ibabaw. Tapos ay may mga linyang nakaukit dito na parang daraanan ng likido kung sakaling may ilalagay ka na ganong sangkap. Nakataas ang isang kamay ng figurang yun at nakababa ang isa. Alam mo yung parang nagdadasal yung figura? Ganun. Yun nga lang, ibang klase. At kung tatantyahin natin ang taas kung nasan nun si Dakila sa pagkakatanaw niya sa figurang ito, ay parang sa ikatlong palapag siya. Ganong kataas. Ipagpalagay na lang natin. Nang maya-maya pa, parang may naririnig na si Dakila na parang pagsigaw o paghingi ng saklolo. Matinis ang tunog na yun na parang hiyaw ng babae. Arian? Luna? Bulong niya sa kanyang sarili hanggang sa ikinalat nito ang pagsipat nito sa paligid, sa papabilog na gitna ng kastilyo. At sa kabilang sulok noon, kung tatawirin mo ng paningin ang malawak na papabilog na yun, doon ay nakita niya si Arian at Luna na nasa loob ng isang salamin. At parang nakikita siya ni Arian at Luna dahil ang mga mata ng mga ito ay nakatungo sa kanya habang sumisigaw. Ngunit konti lang ang lumalabas sa kanilang tinig. Kaya naman, wala nang sabi-sabi pa. Nuria! Halos lumipad na noon si Dakila dahil sa ginamit niya ang kakayahan nila ni Nuria at ng hangin sa pagtalon nito papunta sa salamin kung saan nakita niya si Arian at Luna. At sa pagbagal ng ating mga imahinasyon, sa pagdapo ni Dakila, handa niya ng kanyang sandata na bigla namang nalilok bilang maso. Sabay babasagin na ni Dakila ang salamin sa hawak niyang maso. Subalit bigla na lamang may umampat sa kanya na isang malaasong nilalang. Kaya naman natumba ito. Nagbunuan sila noon at isa yung gabunan. Nasipa yun ni Dakila kaya naihiwalay ito sa kanya ng bahagya. Kasabay noon ang pagtayo ni Dakila ng mabilis. Huwag kayong humarang sa daraanan ko, mga ulol! Bikwas nito ng maso sa dibdib ng gabunan at sa mga ilan pang nilalang na papasugod doon kay Dakila na bigla na lang sumulpot ay nadamay pa sa yanig ng atake ni Dakila dahil may kasamang hangin ang bikwas nito ng kanyang maso sa isang gabunan lamang. Nadurog noon ang katawan ng aswang sa lakas ng pagkakatama ni Dakila. Para bang nabuhayan ng loob si Dakila
nang makita niya ang dalawang babae na kanilangang ililigtas. Kaya naman habang iniinda ng mga nilalang ang ataking yun ni Dakila, basag ng salamin sa paghampas nito ng maso. Dahil dito ay may mga naglipana na parang mga kaluluwa mula sa salamin na yon, samantalang sina Aryan at Luna ay lumitaw na lamang sa kawalan sa gitna ng pasilyo at malalaglag na sila sa baba, kaya agaran namang bumalik sa pagiging tabak ang sandata ni Dakila. Sabay sa pagpitik ng segundo at sa pagsukbit nito, sabay talon nito upang ampati ng pagkalaglag ni Aryan at Luna. "Nuria!" sigaw pa niya. Naabutan ni Dakila ang dalawa sa ere sa bilis nito at sa pagbagsak nila sa sahig, silang tatlo ay sinalo sila ng hangin ni Dakila. Napasalumpak noon si Aryan at Luna sa sahig at si Dakila naman ay nakatayo lang. Dakila! Halos sabay na salita ng dalawa, sabay tayo at yakap noon kay Dakila. Pero sa tamis ng sandali, may dalawang nilalang na naman ang dumating sa gitna ng kastilyo mula sa tuktok nito. At yun ay walang iba kundi si Baltog at Balingit. Tamang-tama! Bigkas ni Baltog. Sa paglingo ng tatlo, si Aryan, Luna at Dakila sa kanila ni Balingit. Pero agad naman sila napatingala nun sa langit dahil sa may parang may paparating pa. Nang makita yun ni Dakila, 5 nagliliwanag yun na mga nilalang na korting tao. At yun ay ang 5 maharlikang engkanto ng elemento ng kalikasan. At habang pinagmamasdan nyo ni Dakila, nag-uusap na pala ng mabilisan ang 5 bago sila dumapo sa lugar. "Kayong dalawa, alam nyo na kung sino ang papasukan yung katawan. At kayo rin!" Bigkas nung may tangan nung elemento ng espiritual. "Kaya na ba nila?" tanong ng isa pang elemento. "Hindi na importante kung kaya nila o hindi, dahil kung hindi natin gagawin to, ay mabibigaw ang ating misyon na tulungan ang 2 binatilyo. Bahala na! Kaysa sila ang masawi o makawala si Baltog at Balingit." Huling wika nung maharlikang engkanto. Sa bilis ng pagdating ng 5, i-slow mo natin ang mga susunod na magaganap dahil lumusot ang dalawa dun sa sahig ng kastilyo kung saan nakatungtong sina Dakila, samantalang ang dalawa ay sumuot naman sa katawan ni Dakila sa kanilang pagdating. Kasabay nun, yung katawan naman ng matandang engkanto ay naging purong liwanag na lamang at nahati ito sa 2. Lumusot ang isa noon sa sahig at yung isa doon ay pumaloob din agad sa katawan ni Dakila. Kasunod ng pagliliwanag ng paligid mula sa katawan ni Dakila. Alright, yun! Hoo! Grabe, ang tindi nun! Ibang klaseng episode na naman yon, mga kabagis ko. Ibang level na to. Ano kaya ang nangyari? Well, abangan natin yan sa susunod na episode. Nga pala mga kabagis, nagtataka kayo siguro sa maiksing content kagabi. Yung kwento, yung tulay, ano yun, extra kumbaga. Nakabuod na true story na kwento. Alam mo yung tipong napadaan ka tapos kwentuhan kayo ng kababalaghan ng kaibigan o relatives mo? Ganon, short story lang. Bagong programa natin, try lang natin, okay naman eh. So siguro every night may ganong story. Pampatulog. Ibang klaseng pampatulog.
Tsaka pagpasensya nyo yung first 10 minutes natin. Maingay, narinig nyo yung pshhh, gano'n, yung parang dumadaan-daan na. Yung parang may dumadaan-daan na hangin. Tunog yun nung ulan, tumatama sa yero. Diretso kasi yung ulan ngayon mga kabagis kaya ingat kayo. And then, anyway, dahil doon, mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout kay Ram Muhal from Miagaw, Iloilo. Shoutout din po kay Merlin Gallego. Shoutout po kay Jessa TV. Shoutout po kay Rosler Savanal Grapa. Shoutout po kay Willard Victor from South Korea. Shoutout din po kay Arnel Estella from Bulacan. Shoutout din po kay Zyrus Kyle. Shoutout po kay Rowena May Santa Clara. Shoutout po kay Manny Dalisay at kay Ann Bustamante. Murang bigasan na si Hana Bustamante. Yon, bili kayo dyan kung kilala nyo. Kung kilala nyo ang bigasan na yan. At shoutout ko din tong ako si Bruha from Singapore. Lagi kong nakikita to sa comment dati pa kaya shoutout sa'yo kabagis. Kung sino ka man. Shoutout din po kay Justin Duarong. Shoutout din po kay Tenemhon Marton from Isabela. Shoutout kanyam kabagis. Shoutout po kay Iam Norm from Jordan. Yun ba yung pangalan mo kabagis talaga? Iam? Anyway, shoutout din po kay Romel Liberato. Yun, medyo marami-rami yun Ingat mga kabagis, dire-diretso ang ulan Salamat sa suportang tunay.